ang maglingkod, hindi ang maghari. Bahagi yun na kung saan ay patuloy na pinaalala sa atin ng Diyos. At ang mga alagad ay nagkaroon ng pag-aaral tungkol sa bagay na ito. Gawa ng magkapatid na si Zebedeo. Pagkakataon na kung saan ay ipinahayag ng pumikapal na ang paghahari ng Diyos ay iba sa paghahari ng tao. Ang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Kumisan po bahagi ng kalinangan ng tao. Kumisan hindi malalaman kung saan bagay yung paglilingkod o paghahari. Kaya nga, kung tutusin, ito ay doon sa may mga posisyon. Yung mga alagad may posisyon. Malapit kay Jesus, pero gusto pa rin nila ay manguna among the apostles. So they're only already chosen among the people. Pero yung paanyaya ay alin, sila yung manguna among the apostles. So, maging mga pinuno, may mga posisyon, yung makaupo sa kanan at kaliwa ni Jesus. So, bahagi yun ang pinaalala sa atin na yung ating tungkulin, yung ating posisyon, higit na magiging maayos kung ito ay isinasakatuparan natin yung ating mga gawain. Tayo ay inilalagay sa mga posisyon para manguna, hindi pero higit sa lahat yung pangunguna na ito ay para maprotektahan at pangalagaan ang mga nasasakupan ng iyong pagkilos. Kaya kung tutusin ay kinakailangan din dito, sabi nga kung tutusin, yung kalimitang panay ko, simbahan na kailangan ng mga leader, talagang mga mamumuno, hindi yung mga nakasok posisyon lamang, masabi lamang na o presidente o officer, ngunit kinakailangan ng kumikilos. Kasi kung tutusin, kaya nga sinabing leader, you lead the way. Sangayon sa stipulation ng trabaho na ipinagkaloob sa inyo. Yung bawat organisasyon, may kanya-kanya kayong manuals o policy. Yun ang bigyan ninyo ng higit ng pagkakataon. Minsan ay sabi nga natin, gusto maging leader, gusto maging leader ng lahat. Hindi, trabahuin natin yung trabaho natin. Huwag natin pakialaman yung trabaho ng iba. Bahagi yun na kung saan ay higit nating pakikinabangan. Pero yun ang higit na makita muna natin, we need leaders. Kaya nga nung
maglingkod. Sabi ko nga, marami pa tayong mga organisasyon na walang tao. Kinakailangan mayroong mga magdilid sa nabanggit ng mga pagkilos upang higit na magiging kapakapakinabang. Yung may pusong handang maglingkod, hindi para paglingkuran. Yung may pagkilos para sa ikaunlad at ikaayos na lalong-lalo na ho ng ating simbahan. Well, ganun din ho, pag sa pinag-usapan natin sa anumang uri ng grupo, maging ito man ay sa pamahalaan o maging ito man ay sa pribadong sektor ng pagkilos. So, ito nawa ay umingin natin idulog sa harapan ng may kapal na matuto tayo din sa lahat sa halimbawa na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So, na ipapanalangin natin na magkaroon ng maraming leader na handang maglingkod. Hindi yung leader na gustong paglingkuran. So, kinakailangan natin na yung mga nawa, yung mga nasa pamunuan ay higit na kumilos at matuto sa turo na ipinahayag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat na akong tulusin yung mga namumuno, mag-double time, double effort. Kasi hindi pwede na yung pagkilos ng isang leader ay katulad din ng pagkilos ng kanyang miyembro. Hindi ka leader. Kasabay ka lang ng yung miyembro. Yung leader, nauna. Paano ka mauna? Ay, kinakailangan mo ng dobleng pagkilos at dobleng pag-aaral, dobleng pagninilay, dobleng pagdarasal. Kasi leader ka eh. Ito yung idulog natin sa harapan ng may kapal. Lahat gusto maging leader. Pero yung kanilang kaisipan at pagkilos ay parang isang miyembro. Ay hindi. Hindi ganoon na yung panyayan ay pinapahayag kay Jesus. Kaya ano sabi niya? Maglingkod, hindi para paglingkuran. Kaya itulog natin sa buong may kapal sa kapistahan na ito ni Santiago na magkaroon tayo ng mga namumuno, maraming namumuno na handang maglingkod.